Ngayon ang pag-uusapan natin ay Mangangaral chapter 3, verse 1 to 11. At pinamagatan ko ang mensahe natin sa oras na ito, mga panahong itinakda ng kahangahangang Diyos. Yan ang mensahe natin. Ang mensahe nito ay realidad ng buhay na meron tayo sa oras na ito. Sa mga bagay na itinakda ng Diyos, walang makakahadlang. Amen. Pagka itinakda ng Diyos, kahit anong barrier, kahit anong pilit ng kaaway na hadlangan yan, sa Diyos hindi pwede yan mahadlangan dahil itinakda niya lahat ng bagay. Pangalawa, walang makapipigil. Amen po ba? Pag itinakda ng Diyos, walang makakapigil. Pangatlo, at walang makapagbabago. Once na ito ay dineclare ng Panginoon, once na ito isinulat, ang Bible po ang sinasabi ko, tinutukoy ko dito. Sa oras na ito, yung salita ng Panginoon ay dineclare na ng Diyos at wala hong makakapigil, walang makakahadlang, at walang makakapagpabago ng mga itinakda ng Diyos. Ito ay magaganap ayon sa panahong itinakda niya. Amen po ba? Ano ang dapat natin tugon sa mga panahong itinakda ng kahangahangan natin Diyos? Madalas kasi mali tayo ng tugon sa mga panahong nararanasan natin. Tayo bilang mga tao, once na may naranasan tayo hong panahon na hindi natin gusto, ang atin hong response doon sa problema o doon sa pagsubok na kinakaharap natin ay kakaiba sa gusto sanang i-response ng Diyos para sa kanyang itinakdang bagay. Tandaan nyo ha, babalikan ko lang yung word. Walang bagay na mangyayari sa mundo na hindi itinakda ng Diyos. May pahintulot at alam ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Amen po ba? Dahil una, para bang nagkamali ang Diyos sa mga bagay na pinahintulot niyang bagay na mangyari sa atin. Hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya lang minsan mali ang ating response doon sa panahon na meron tayo dahil pakiwari natin parang mali naman si Lord. Hindi po, hindi nagkakamali ang Diyos. Pangalawa, at hindi natin alam kung bakit ito nangyayari sa atin. Kaya ho itong mensahe natin ay tamang approach doon sa panahon na ngayon mo ay nararanasan natin. Una, ano ang dapat natin tugon sa panahon itinakda ng kahangahangan natin Diyos? Una, atin itong paniwalaan. Okay? Ano ba sabi sa verse? Atin itong paniwalaan sapagkat ito ay totoo. Ang mensahe ng Diyos na mabasa sa Biblia ay kailangan nating paniwalaan dahil ang sumulat nito mismo, siya ang truth. Siya ang katotohanan na nagsabi ho na kailangan natin hong paniwalaan ang mensahe niya. Sabi ni Solomon, Mangangaral chapter 3 verse 1. Verse 1 lang po ito. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. O ano nadi-discern nyo sa mensahe? Diba nagsasabi si Solomon at that time sa truth? Sinasabi ni Solomon ang katotohanan na ang Diyos mismo ang naglatag ng mga panahon na may experience ng tao dito sa mundo dahil ang Diyos ang may pakananan lahat ng yan. Amen. Si Lord daw po ang nagtakda ng lahat ng bagay. Okay? Nagsasabi ito ng katotohanan, yung Mangangaral chapter 3 verse 1, sinasabi ng Mangangaral na si Solomon na ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, panahon, oras at hangganan. Si Lord lahat ang naglagay niyan. Si Lord lahat ang nagtakda niyan. Nagpapakita ito ng kahangahangang kapangyarihan ng ating Diyos. Ang conclusion, manali tayo sa kapangyarihan ng Diyos na nagtakda ng lahat ng pangyayari sa daigdig at sa ating buhay. Si Lord ang naglatag ng lahat ng bagay na yan. Kaya lang minsan hindi natin ma-appreciate yung panahon na meron tayo dahil nga sabi ko sa inyo, dalawang dahilan. Una, para bang nagkakamali ang Diyos at pangalawa, para bang hindi natin alam yung purpose kung ba't nangyayari. May reason lagi. Kung bakit nandiyan ka ngayon sa season na yan, kung bakit nandiyan ka ngayon sa panahon na yan, may reason at may purpose ang Diyos dyan. Pero ang gusto kong i-impart sa inyo mga kapatid sa oras na ito, kung ano man ang panahon na meron ka ngayon, paniwalaan mo na galing sa Diyos yan. Bakit kaya? Pagka naniwala ba ako, pastor, na galing sa Diyos to, mayroon ba mangyayari sa aking buhay? Of course, meron po. Una, mapapanatag ka. Pag alam mo ang isang bagay na nangyayari sa iyong buhay ay pahintulot at yan ay itinakda ng Diyos, magkakaroon ka ng peace of mind. Tama po ba? Pastor, masama ang nangyari sa akin. Bakit ang nangyari sa akin? Mga hindi ko gusto ang nangyayari sa aking buhay. Sa Bible, maraming mga case sa Bible, hindi rin gusto ng mga karakter sa Bible yung nangyayari sa kanilang buhay. Pero babalikan ko lang, ang mensahe na ito ay balanse. Kung nauna sa iyo ngayon ang hindi magandang bagay, then ang kasunod yan, prepare ka. Dahil positibo na. Okay? Yan ang una. Huwag niyong kakalimutan na, ang unang bagay na dapat response natin sa mga panahong itinakda ng Diyos, huwag niyong kakalimutan, dapat natin itong paniwalaan. Pangalawa, okay? Atin itong pahalagahan.
Okay, ano yung una? Atin ito Paniwalaan. Pangalawa, pahalagahan. Bakit kailangan pahalaga ng panahong itinakda ng Diyos sapagkat may hangganan ng lahat? Ito na, dito na tayo papasok doon sa tanong natin kanina sa number 1. Hindi laging ang nararanasan mo ay yan din. Hindi ho yan, ang tawag dito ho, consistent na mangyayari sa iyo. Tingnan niyo po ang sabi sa mga ngaral, chapter 2 hanggang chapter 3 verse 2 to 8, sabi dito ho, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Nakikita niyo ang pagkabalanse? Naisip niyo po ba kung ang lahat lang ng panahon na binigay ng Diyos ay puro lang pagsilang? Walang mapaglalagyan ng mundo ng tao. Tandaan niyo, ang mundo, dito lang ho may mabubuhay na tao sa mundo. The rest, kahit saan kayo pumuntang galaxy, wala hong pwede hong mabuhay na ibang tao. Ngayon ho, pinag-aaralan ng buwan kung pwede tirahan ng tao. Hanggang ngayon ha, hindi pa din nila dinidiktan, hindi talaga pwede. Bakit po? Sa buwan, walang hangin, pero may tubig. May tubig para sa buwan, kulang na lang ng isa para matirhan ng tao, pero hindi ho pa rin hanggang ngayon matirhan. Pangalawa, yung Mars. Pinag-aaralan din nila ngayon ho, tirhan ng Mars, pero sangkaterma ho ang kailangan nilang gawing artificial na mga bagay para ho pangapanirahan sa Mars. Pero hindi ho yun magagawa pa rin ng tao. Kasi bakit po? Dito tayo blines ng Diyos. Kaya lang ang tao, bakit gusto natin pumunta sa ibang planeta? Kasi ang tao ang sumisira sa mundong ito. Pero sana tayo mga Christian, isa tayo sa nagre-recover. Isa tayo sa nagre-rebuild ng mundo natin sa pamagitan ng maliliit na disiplina. Okay, balikan natin. Okay, tingnan natin mga comparison dito. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. So, sabi ko sa inyo, kung puro lang pagsilang ang itinakdang panahon ng Diyos sa mundong ito, sobrang sikip na at tingin ko naman ho, kung simula nung nilikha ng Diyos, ang sanlibutan hanggang sa kalusuyan, walang kamatayan, wala na ho tayo matitirhan. Ilang bilyon na ho ang tao sa kasalukuyan? 8 plus billion. 8 billion na tao. Kaya lang, matalino ang Diyos, kaya naglagay siya ng isa pang panahon, pambalanse sa lahat ng bagay, may pagsilang, pero may kamatayan. Diba tayo excited lang, may isisilang, pero alam niyo ho, lahat ng isinilang, doon ang dulo sa pagkamatay. Pagsilang at panahon ng pagkamatay, balanse, realidad. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Huwag na huwag ninyong pipilitin ang inyong mga sarili. Kung nandun kayo sa part ng pagluha, huwag ninyong pilitin tumawa. Kasi season yan eh. Nandun ka sa lamay, pinipilit mong huwag lumuha kasi gusto mong tumawa. Mahihirapan ka lang. Ba't di ka magpatianod? Nandun ka sa lamay, nandun ka sa season ng kalungkutan, hayaan mo ang sarili mo dumali sa ganung part kasi season yan ng pagluluksa. Subukan mo nagluluksa tapos tawa ka ng tawa. Hindi siya appropriate, hindi siya ethical. Ano tawag doon sa mga taong ganun? May lamay, tawa ka ng tawa. Mas medyo kayo ng medyo okay. Okay? Panahon ng pagluluksa, yan, pareho lang. Panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Andun lagi yung dalawa, no? Hindi lagi nagkakasabay. Lagi sila magkaiba, magkasalungat sila. Kung ngayon, nandun ka sa part na may taong nalayo sa'yo, prepare ka kasi darating ang panahon yung malayong tao sa'yo, ilalapit ka ng Diyos. Amen. Kasi may right time. Amen po. Kung ngayon kayo po ay hindi maganda ang buhay, parang ang hirap ng buhay, ano ang kasunod yan? Kasaganaan. Kaya lang, kailangan mo siyang i-battle, kailangan mo siyang i-journey. Tayo mga Kristiyano, prepare tayo sa mga season na hindi ho natin ho gusto. Kasi ho, may balanse at realidad ng Biblia na sinasabi, hindi laging masaya ang buhay, hindi laging blessed ang buhay, dadaan tayo sa isang part na hindi mo magugustuhan. Okay, pangatlo. Saan na tayo? Pangatlo ho. Ano ang dapat nating tugon sa mga panahong itinakda ng kahanga-hanga natin Diyos? Pangatlong P, atin itong pagbutihin. So, ang katumbas ng salitang pagbutihin, meaning ho palaguin, meaning ho pagyamanin. Sabi dito, sapagkat may ani ang lahat. So, kailangan natin ho pagbutihin. Kung nandun ka ngayon sa season na parang kalungkutan, ang sinasabi ko sa iyo sa point na ito, kahit nandun ka sa part na lugmok ka, kahit nandun ka sa part na parang hindi maganda, kailangan mayroon pa rin growth na nangyayari sa atin kasi kailangan natin may ma-realize. Dahil hindi ho lahat ng problema ho, ang reason ay para ibagsak tayo, kundi minsan para patatagin tayo. Sabi ko sa mga ngaral, chapter 3, verse 2b,
Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. May pag-ani. Ano ho? Sabi dito ho, may ani sa lahat ng kilos at pasya na ginagawa at gagawin natin. Ngayon ang tanong, anong klase ng ani ang gusto mong maranasan sa takdang panahon? Kung ano ang gusto mong ani na gusto mong maranasan sa takdang panahon, ang challenge, yun ang itanim mo. Okay, atin itong pagbutihin, sabi ko sa inyo, mag-aani ng mabubuting bagay ang mga tao nagtatanim ng kabutihan. Sabi dito, mag-aani ng mabubuting bagay ang mga tao nagtatanim ng kabutihan. Subalit, mag-aani din naman ng mga gumagawa ng masama ng parusa, sumpa at kahirapan. Lagi tayo mayroong dalawang pagpipilian. Kung kayo mga Christian o tayo mga Christian sa lugar na ito ay mayroon pa rin mga attempt na gumawa ng mga bagay na hindi tama, tandaan nyo ang tawag dyan pagtatanim. Then someday, huwag ka na magtaka kung bakit yun ang ani mo. Bakit kaya, Pastor, isang buong taon ako nag-straight sa Panginoon, isang buong taon ako nag-committed sa Panginoon, pero ito yung ani ko. Hindi kita masasagot, pero ang sure ako, hindi tama ang pagtatanim na ginawa mo. Bakit? Hindi natin kaya hulukohin ang Diyos natin. Nababasa niya ang puso. Kaya nga ho, ang encouragement ko dito sa mga leader, andito ho kayong lahat, mga leader, kung ano man yung tinatanim nyo doon sa hawak ninyong mga miyembro, magtanim kayo ng pagmamahal kasi sigurado ako pagmamahal din ang maaari niyo. Kung may kakayanan kayo mag-bless financially, darating ang panahon, ganun din ho, vice versa, babalik din sa inyo. Okay ho, pang-apat na fee. Okay. Ano-ano ang dapat natin tugon sa mga panahon itinakda ng kahangahangan natin Diyos? Atin itong paghandaan. Okay. Paghandaan, nandun na tayo sa, malapit na tayong matapos. Then sa word na paghandaan, sabi ho sa 9 to 11, sapagkat mangyayari ang lahat. Okay, hindi tayo, yes, nag-prepare ka sa panganganak, walang problema, kasi sabi mo mangyayari kasi ito. Pero dapat prepare din tayo sa pagkamatay. Matalino ang isang taong naghahanda ng kanyang kamatayan. Bakit po? Mangyayari kasi pareho. Amen. Kaya nga nakakapagtaka, marami mga tao na pagising nila sa umaga, akala nila buong maghapon silang buhay. Alam niyo ho, hindi totoo yun. Kung nagising ka ngayong araw na ito, balikan ko lang, hindi mo sure kung maghapon, buhay ka pa rin. Kasi bakit to? Kikilos ka, may mga pupuntahan ka, kahit nga tulog ka lang pwede kang kunin ng Panginoon, tama? Pero kung bineles ka ng Panginoon maghapon buhay, wow. Sana ho, maglaan ka pa rin ng preparation. Ano sa atin ho, sa practical na buhay, ang mga preparation na ginagawa natin ho, sa atin hong kamatayan, yun, may mga bumibili na ho ng kanilang mga paglilibigan. Ang sabi ng iba, masama daw yun. Saan banda masama? Saan parte ho masama? Ay sabi ng iba, pamahiin, Pastor, para kasi, pinamadali na natin ang buhay natin. Yung word na yun, hindi kasi natin hawak ang ating buhay, mga kapatid. Kung nag-prepare ka man, sino dito may SSS? Sino dito may SSS? Kung lahat tayo halos meron, Alam niyo ba, parang ganun din yan? Sino dito may St. Peter? Wala. Gusto niyo ba? Alam niyo ho, hindi ho masama yun dahil sa totoo lang, doon din ang punta natin. Okay, sapagkat mangyayari ang lahat. Okay, sabi ni Solomon, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? So nakita ni Solomon, kahit anong sipag ng isang tao, kahit anong bait ng isang tao, kahit anong gawin ng isang tao, babalik ka pa rin sa realidad na hindi lahat ng positibo mangyayari sa iyo, may negative pa rin na part na kailangan mong pagdaanan. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. So alam niyo itinakda ng Diyos sa tao yung 14 na fail. Nakita niyo kanina, 14 po yun. 14 ho yun na magkakapares na positibo at negatibo para sa balanse na buhay. Sabi ni Solomon, nakita ko na, nabubuhay ang isang tao pero mamamatay siya. Nakikita ko na yung tao ho na magkakalayo, magkakalapit din yung someday. So nakita yun ni Solomon. Sabi niya, nagkaroon siya ng conclusion, sabi niya, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa wakas. So kailangan natin mag-prepare, kailangan natin paghandaan ang mga panahong itinakda ng Diyos dahil balikan ko lang, hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Balikan ko lang, sabi doon sa ating kanina message sa pangatlo, atin itong paghandaan. Then last, ito ang panghuling mensahe natin. Ano ang dapat natin tugon sa mga panahong itinakda ng kahanga-hanga natin Diyos? Atin itong pasalamatan. Kahit pala pastor, negatibong bagay, kailangan pa rin magpasalamat sa Panginoon. Dapat.
Bakit po? Okay? Sapagkat kontrolado ng Diyos ang lahat. Doon tayo matatapos. Yung mensahe natin kanina from start hanggang sa matapos na natin ho, pinakikita dito kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos na siya talaga ang may akda, may takda, at siya ho ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kanina pa tayo nag-uusap, pero ho lahat ng iyon ay kilos ng Diyos. Okay? Sabi ho sa mga ngaral, chapter 3, verse 11, ano ho ito? A. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Tingnan niyo ho sa English translation, tingnan niyo ho ang version ng English Standard Version. He has made everything beautiful in its time. Grabe. Lahat ng mga bagay na itinakda ng Diyos ay tinakda niya sa isang pinakamagandang sitwasyon. Nasa right time. Si Lord lahat ang may hawak niyan. Kaya nga sa lahat ng bagay, He has made everything beautiful in its time. Ano ang season mo ngayon? Yan hong season na meron ka ngayon, ay yan ho yung itinakda ng Panginoon, then i-appreciate mo natin. Okay, sabi dito ho, hindi natin alam, sa last part po, sabi dito, God is in control. Tulad na sinabi sa Panagoy, chapter 3, verse 37 to 38, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, ang masama at mabuti. Alam ng Panginoon kung paano niya i-prepare ang lahat ng mga panahon para po sa atin. Then, ang inihiling ng Panginoon sa atin, kailangan matuto tayo mag-appreciate. Matuto tayo maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Okay? In conclusion, sabi dito ho, bilang mga Kristiyanong mananampalataya, dapat tama ang ating mga tugon sa panahong itinakda ng kahanga-hanga natin Diyos. Balikan natin yung 5 kanina. Atin itong paniwalaan dahil Diyos ang nagsabi. Diyos ang nagtagda, meaning siya yung naglatag niyan, siya yung nag-prepare niyan. Then pag yun ang naranasan natin, wala tayong, kailangan mo natin mamangha at humanga pa rin sa Diyos dahil lahat ng yan, alam niya. Okay? Paniwalaan, pahalagahan, pagbutihin, paghandaan, at pasalamatan. Ito ang dapat at tamang tugon ng isang mananampalataya anumang uri ng panahon ang kanyang nararanasan at maranasan sa buhay. Alam niyo, itong season na ito, di ba tayo mga tao, bilang mga tao, hindi tayo masatisfy. Kung tag-ulan ang ating prayer, sana uminit. Ngayon umiinit, anong sinasabi natin? Bakit hindi kaya natin i-enjoy na lang? Parang hindi talaga natin kaya, no? Alam niyo ho, kung ang tao ho ay marunong lang masatisfy, alam niyo lahat ng yan ay nangyayari sa panahon itinakda ng Panginoon, at good news, nangyayari pa rin yung kanya at hindi yung gusto natin. Okay? Hawak ng Diyos ang panahon. Sa application natin ho, manalig tayong Diyos ang nagtakda ng lahat ng uri ng panahon, oras at hangganan. Siya lahat yan. Alam ng Diyos kung kailan isisilang, at alam din ng Panginoon kung kailan tayo kukunin. Alam ng Diyos lahat. Gawin natin ito upang hindi tayo mahirapang tanggapin sa ating buhay na hindi lahat ng oras ay maganda lamang ang pwedeng mangyari sa atin. Prepare tayo ngayon ho, dahil kung ngayon ho ay nakakaranas tayo ho ng parang pastor, maalwan. Isa niaalaw ng Panginoon, aalisin tayo sa ating comfort zone at ilalagay tayo sa mga challenging na bagay para ho makilala pa natin ang ating mga sarili. Okay? Sabi dito, tanggapin din natin na talagang may iba't ibang uri ng panahon na ating mararanasan na itinakda ang ating Diyos. Lubos tayong magtiwala sa Diyos na makapangyarihan, marunong sa lahat ng bagay at mapagmahal sa mga taong kanyang tinawag, sa kanyang pinili, at sa kanyang hinirang para sa kanyang karangalan at sa kanyang kapulihan. Ito ho ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Balikan ko lang kung ano ang kalagayan mo ngayon, i-enjoy mo yan, dahil baka sa susunod na mga araw, iba naman ang maranasan mo, dahil huwag ka magkamali at huwag ka malilito, hindi mo dapat nagbabago mo ang ating puso, dapat maging mapagpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpili.